Okay, so ngayon naman ay basahin natin yung ang kwintas ni Garde Mayupasan. Siya isa sa magaganda at mapanghalinang babae na sa pagkakamali ng tadhana ay isinilang sa angkan ng mga tagasulat. Pumayag siyang pakasal sa isang abang tagasulat sa kagawaran ng instruksyon publiko. Sapagkat walang paraan upang siya makilala, panuyo, panuyuan, bigyan ng dote, so dote yung bigay kaya na binibigay sa mga pamilya na babae kakasal, at pakasalan ng isang mayaman at tanyag na lalaki. Pangkaraniwan lamang ang sinusuot niyang damit dahil sa hindi niya kayang magsuot ng magagara, hindi siya maligaya. Sa pakiwari niya alangan sa kanya ang lalaking nakaisang dibdib sapagkat sa mga babae ay walang pagkakaiba-iba ng katayuan sa buhay. Ang ganda't alindog ay sapat na upang maging kapantay ng sinumang hamak na babaeng ang isang babaeng nagmula sa isang pinakadakilang angkan. So kahit daw yung isang babae, hindi nakikilala yung isang babae sa kapag ito ay nakabihis na ng magaganda. So kahit galing ka sa dukha, kahit galing ka sa mayaman, basta ikaw ay nagbihis ng maganda, lahat ay parang pantay-pantay na. Ang isang babaeng nagbuhat sa karaniwang angkan ay magiging kasing halaga ng mga maharlika sa pamamagitan ng pinong asal at pag-uugali. Pagkakaroon ng pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng magara at makisig at kakaibang kislap ng diwa. Labis ang kanyang pagdurusa at paghihinagpis dahil may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan sa buhay na maidudulot ng salapi. May taglay siyang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyan niyang kalagayan. So dahil ang napangasawa niya ay isang manunulat, okay, lamang. Okay. So noon lamang okay, dahil sapagkat dito parang sinasabi at dinidescribe na siya ay ah, feeling daw niya ay nakahiga siya o nakatadhana siyang magtamasa ng kaligayahan na idinudulot ng mga salapi. So yun yung karangyaan, yung royalty. Okay. So pinaghihinag ipinaghihinagpis niya Ipinaghihinagpis niya ang karukaan ng kanyang lumang tahanan, ang nakakaawang anyo ng mga dingding. Ang mga kurtinang sa paningin niya ay napakapangit, malimit malimit sa pagmamasid niya sa mga babaeng Briton na siya'y gumaganap ng ilang abang pangangailangan niya sa buhay at nakadarama siya ng panghihinayang at napuputos ng lumbay ang kanyang puso kapag naiisip na ang pangarap niya sa buhay na hindi yata magkakaroon ng katuparan. So pangarap niya ay ah, maging magarbo yung kanyang pamumuhay. Naglalaro sa kanyang balintatawang anyo ng tahimik tanggapang nasasabitan ng mamahaling kurtina, pinaliliwanag ng matitingkad na kandileryo, ibig sabihin ng chandelier, kay bronze, baka ng kandilyerong bronze at may mga nagtatanod na dalawang naglalakihang bantay na dahil sa init ng pugon ay nakatulog na sa dalawang malalaking silyon. Naiisip niya ang mahahabang bulwagang nagaganyakan ng mga seldang tela na ng unang panahon na nagsisilbing palamuti. Ang mamahaling kasangkapan na ang mga hiwaga at kababalaghan ay walang kapantay ng nahalaga. Ang silbisang marangya at namahalimuyak sa bango, mga taong tanyag na pinagmimiti ang makilala ng balana at makikisig na ginoong pinananabik ang karinggan ng papuri at pinalulunggatian ng mga kababayan. So, kung gusto niyang maranasan, parang magarabang pamumuhay, tingalain siya ng mga kababaihan, ah, kasabikan siyang makita ng mga kabinataan. So, yun yung pangarap niya na maging pamumuhay. Sa hapunan, sa tuwing uupo siya, kaharap ang asawa sa harap ng mesang nalalatagan ng isang kayong pansapi ng, na 3 araw nang ginagamit, ay iba ang laman ng kanyang iniisip. Kahit na naririnig siya ang malugod na pagsasabi ng asawang pagkabukas ng supera ang masarap na potopio. Kaya ibig sabihin ng ang potopio ay isang halimbawa parang bulalo, ganun yung kanyang, mamaya tatalakayin natin. Ewan nga ba kung may masasarap pa riyan. Okay. Ang nasa isip niya sa mga gayong sandali ay ang pagkakaingit na masarap na hapunan, ang mga kikinang kubyertos at ang mararangyang kapaligiran. Kaagad na naiisip niya ang mga malinamnam na pagkain nakalagay sa magagandang pinggan.
Naiisip din niya ang papuri binubulong sa kanya na kunwari hindi niya napapansin ngunit sa katotohanan ay nakakikiliti sa kanyang mga damdamin samantalang nilalasap niya ang malinamnam na mula-mulang laman ng isda o kay pakpak ng pugo. Sa pakiwari niya inukol siya ng tadhana na magkaroon ng mga bagay na lubhang malapit sa kanyang puso katulad ng magagarang damit at mga hiyas, ngunit wala siya ng mga iyon. Labis ang pagmimithi so pagnanasan niyang masiyahan siya, maging kahali-halina, kaibig-ibig, maging tampulan ng papuri at pangimbuluhan ng isang babae. May isang may isang naging kaklase siya sa kumbento na naging kaibigan niya. Mayaman iyon. Dati malimit niyang dalawin ng mga kaibigan ngunit nitong mga huling araw ay iniwasan na niyang dumalaw roon sapagkat lalo lamang tumitindi ang kapigatian niyang nadarama sa kanyang pag-uwi pagkatapos ng pagdalaw. So tuwing dadalaw siya sa mga kaibigan niya, so siguro mayayaman yung kaibigan niya, parang lalo siyang naiinggit kaya hindi na siya dumadalaw. Isang gabi, masayang dumating ang kanyang asawa. Buong pagmamalaking inabot sa kanya ang hawak na malaking sobre. Para ito sa iyo, sabi niya. Kaagad niyang iniabot ang sobre at nagmamadaling pinunit ang dulo nito. Nabasa niya ang nakalimbag na salitang malugod na inaanyayahan ng ministro ng instruksyong publiko at ni Ginoong George Rampetuo kay Sinaginang at Ginoong Loisel sa isang kasigahang idarao sa palasyo ng ministeryo sa Lunes ng gabi, Enero 18. Sa halip na matuwa na siyang inaasahan ng lalaki, ay patabog na inagis ng kanyang asawa sa ibabaw ng mesa ang paanyayang ito. Bumulong na sinasabi, ano ang gagawin niya rito? So binigyan sila ng isang royal invitation sa isang royal, isang magarbong selebrasyon. Pero imbis na matuwa yung nagsasalaysay na babae, ay nagalit siya sa kanyang asawa. Okay. Sabi niya, ano daw gagawin niya roon? Mahal, akala ko ikitutuwa mo ang pagkakakuha ko ng paanyaya. Nais ko lamang na malibang ka. Kailan may hindi ka nakapaglilibang at naisip kong ito isang mabuting pagkakataon para sa iyo. Nagnanais makadalo ng ang lahat kaya't lubha akong nahirapang makakuha ng paanyaya. Matataas na tao na pamahalaan ang naanyayahan at dadalo. Piling-pili lamang ang mga panahon. Hindi sila nagbigay ng maraming paanyaya sa mga tagasulat. Pagalit na pinagmasdan ng babae ang asawa at payamot na sinabihang, ano ang isasampay ko sa aking likod? Naging pauntol-untol ang sagot ng lalaki dahil sa hindi niya kaagad naisip yon. Para sa akin ay maganda ang damit mong sinusuot kung pumapasok tayo sa teatro, kaya maaari na yon. Nakagulumihan ng napahinto ang lalaki na makita niyang umiiyak ang asawa. Naitanong niya ito kung ano ang nangyari dito. Pinagsikapan ng babaeng mapaglabanan ng paghihinagpis at nang huminaho na siyang sumagot, wala, wala akong damit na maisusuot, kaya hindi ako makadadalo sa kasayahan yan. Ipamigay mo na lamang ang paanyaya sa isang mong kasamahan na may nakahandang damit na isusuot ng asawa. Walang malamang gawin ng lalaki. Pagkunway ng usap sa asawa, hintay Matilde, tingnan muna natin. Sa palagay mo ba'y magkano ang magiging halaga ng isang bestidong magiging kasiyasya sa iyo? At maaari mo pang gamitin sa ibang pagkakataon. Nag-isip sumandali si Matilde. Mabilis mabilis ang bumasaya ng pagtataya kung magkano ang maaari niyang hinging halaga sa matipid na asawa. Nang hindi masindak tumanggi tumanggi. Nag-aatubili siyang sumagot na hindi ko tiyak ang halaga ngunit sa palagay ko'y maaari ng 400 prangko. Napigilan sumandali ang lalaki at bahagyang namutla sapagkat ang natitipon niyang gayong halaga ay pambibili niya sana ng baril na pang-ibon. Binabalak niyang mamaril ng ibon sa kapatagan ng tere sa darating na tag-araw. Kasama siya sa ilang kaibigang dati nang namamaril ng ibon doon. Ngayon pa man ay sinabi niya sa asawa, ayos na, bibigay ko sa iyo ang 400 prangko. Bumili ka ng isang bestidong maganda. Malapit na ang araw ng sayawan, ngunit waring malungkot si Matilde. Hindi siya mapalagay at tila may suliraning gumugulo sa isipan niya. Nakahanda na ang bestidong kanyang gagamitin. Napansin ito ng lalaki at isang gabi inusisa ang asawa. Magtapat ka nga sa akin. Anong nangyayari sa iyo? Tatlong araw ng kakaiba ang kilos mo. Payamot na sumagot ang babae. Mabuti pa kayo wag na akong dumalo sa sayawan.
Wala man lang akong isusuot kahit isang hiyas. So hiyas ay jewelry. Okay. Okay. Magmumukha akong kaawa-awa. Usong-uso ang mga sariwang bulaklak sa ganitong panahon. Maaring yun ang isuot mo. Sapat na ang 10 prangko upang makabili ka ng 2 o 3 Alejandria. Waring hindi sang-ayon ng babae at sinabi, hindi. Wala nang kabag-habag na kalagayan kung hindi magmukhang maralito sa gitna ng mga babaeng may kaya sa buhay. Napabulalas ang lalaki. Nakapakahangal mo. Bakit hindi mo hanapin ang kaibigan mong si Madam Forestier? Humiram ka ng ilang hiya sa kanya. Hindi kayo maaaring tagyan dahil sa matalik mo siyang kaibigan. Napasigaw na sa tuwa si Matilde. Oo nga, hindi ko naalala ang aking kaibigan. Nagtungo kinabukasan sa kaibigan si Matilde. Pinagtapat niya rito ang kanyang problema. Tinungo ni Madam Forestier ang taguan ng kanyang mga hiyas at kinuha mula rito ang isang kahon. Binuksan ang kahon at pina- pinamili ang kaibigan. Mamili ka, mahal. Ang unang niya nakita isang porselas, ang sumunod ay isang kwintas na perlas at pagkaraan ng isang krus na benendisyonan ng ginto na may mahalagang bato at talagang kahanga-hangang pagkakayari. Sinubok niyang isuot ang hiyas sa harap ng salamin. Nagbabantulot at hindi mapagpasyahan kung ang mga iyon ay isa sa uli o hindi. Paulit-ulit siya nagtatanong sa kaibigan. Wala ka na bang iba? Aba, mayroon pa. Mamili ka. Hindi ko alam kung alin ang ibig mo. Walang ano yung may napansin siyang isang kahon na babalot ng itim na satin. Nasa loob nito ang isang kwintas na diamante na lubhang kahanga-hanga. Sumasal Sumasal ang tibok ng kanyang puso at nanginginig ang mga kamay na dinampot ang kwintas. Isinuot niya ang kwintas sa ibabaw ng kanyang damit na may kataasan ng pinakaleeg. Mahabang sandaling nalunod siya sa kaligayahan sa pagmamalas sa sariling alindol sa salamin. Pagkaraan ay nag-ulit, nag-ulit-ulit ang mga tanong. Papahiram mo ba ito? Ito lamang? Oo, mangyari pa. Mahigpit na niyakap ni Matilde ang kaibigan. Pinupog ng halik at maligayang nagpaalam dito. Sumapit ang inaasam niyang araw ng sayawan. Nagtamo ng malaking tagumpay si Madame Loisel. Nahigitan niya ang lahat ng mga babae sa ganda at sarangya. Sa pagiging kahali-halina, kaya palagi siyang nakangiti dahil sa nag-uumapaw na puso ng kaligayahan. Naipako sa kanya ang paningin ng kalalakihan at gumawa sila ng paraan upang makilala si Matilde. Ninais niyang makasayaw ng lahat ng kagawad ng gabinete. Nag-ukol sa kanya ng pansin pati ang ministro. Pagkahaling siyang nakipagsayaw. Lasing na lasing sa kaluwalhatian ng tagumpay na tinamo sa pamumukod ng kanyang kagandahan. Tila siya lumulutang sa ulap dahil sa paghanga ng lahat sa kanya na napakatamis at walang katumbas sa puso ng isang babaeng katulad niya. Mag-iikaapat na madaling araw nang silang mag-asawa'y umuwi. Hating gabi pa lamang ang asawa niya kasama ng 3 lalaki ang mga asawang nagpapakalunod din sa kaligayahan ay nakatulog na sa isang maliit na tanggapan. Ibinalabal ng asawa sa balikat ni Matilde ang isang abang pangginaw na ginagamit ng mga karaniwang tao. Isang pangginaw na naka, nakapupos siya ng karangyaan ng pananamit ni Matilde. Dinamdam niya ang pagkakaroon ng abang pangginaw at ninais niyang makatalilis agad upang hindi siya maging kapansin-pansin sa ibang babaeng dumalo na nagsisipagsuot ng mamahaling balabal. Pinigil siya ng lalaki, hintayin mo ako rito. Sandali, sisipunin ka sa labas. Tatawag ako ng sasakyan. Ngunit hindi niya pinansin ang asawa at nagdudumali siyang nanahog sa hagdan. Hindi sila nakakita ng sasakyan sa lansangan at sila nagsimulang maghanap. Tinahak nila ang daan patungo sa pampang ng ilog Seine. Kapwa sila kumikilig sa ginaw at pinanawan na ng pag-asa makakita pa ng kanilang sasakyan. Sa wakas ay nakatagpo sila sa daungan ng isa sa matatandang dokar. So mamaya lalarawan ko rin yung dokar. Na dahil sa ikinihiya ang karalitaan sa liwanag ng araw ay sa pagkagat ng dilim lamang nakakita sa mga lansangan ng Paris. Pagkahatid sa kanila ng matandang dokar sa kanilang tinitirhan, ay malungkot silang umakyat sa hagdanan, tapos na ang maliligayang sandali ni Matilde. Sa lalaki naman ay wala nang iniisip kundi kailangan niyang makasapit sa kagawaran sa ganap na ika-10 ng umaga. Hinubad ng babae sa harap ng salamin ng kanyang balabal.
upang minsan pang malasin ang kanyang kagandahan, napasigaw siya ng malakas. Wala sa kanyang leeg ang kwintas. Nag-uusisa ang mag-asawa noon sa nag-usisa ang asawang noon ay nangangalahati na sa pagbibihis. Anong nangyari sa iyo? Bakit? Parang baliw niyang binalingan ng asawa. Wala ang kwintas ni Madam Forrester, ang nabiglang lalaking napalundag halos na patayo. Ano? Paano mangyari yon? Imposible. Hinanap ng mag-asawa ang kwintas sa kung saan, sa mga lupi ng damit ni Matilde, sa lupi ng kanyang pangginaw, sa bulsa at sa iba pang lugar. Hindi na natagpuan ang kwintas. Natitiyak mo bang nakasuot sa iyo nang umalis tayo sa sayawan? Ang tanong lalaki. Oo, natitiyak ko. Hindi po ko pa nga nasa pasilyo ako ng palasyo, ang tugon ng Matilde. Kung kung iyon naman ay sa daan nawala, ay narinig sana natin ang lagapak. May palagay akong nawala sa dokar. Maaari nga, kinuha mo ba ang numero ng dokar? Hindi. At ikaw, napansin mo ba? Hindi rin. Balisang nagkatigilan ng mag-asawa. Muling nagbihis si Madam Loisel. Pag, pagbabalikan, pagbabalikan kong lahat ng pinagdaanan natin, baka sakaling makita ko na naog na ang lalaki. Ang babae naghintay sa isang silya. Hindi na niya inalis ang damit na ginamit sa sayawan. Tila nawalan siya ng lakas. Kahit magtungo sa kama upang matulog, labis ang kanyang palulubog. Nawalan siya ng sigla at nawalan ng kakayahang mag-isip ng anuman. Mag-iikap ito na ng umaga nang bumalik ang lalaki. Nanlulupaypay siya. Ibinalita ng mag-asawa na hindi niya nakita ang kwintas. Sa harap ng gayong nakagigimbal na pangyayari, si Matilde ay maghapong naghihintay sa sapupo ng di matingkalang pangamba. Bumalik kinakabihan ng lalaki, pagod, namumutla at nalalalim ang mga mata. Hindi niya natagpuan ang kwintas. Pinayuhan ng lalaki ang asawa na sumulat sa kaibigan nito at sabihin na bali ang sarahan ng kwintas at kasalukuyan pang pinapagawa upang magkapanahon silang makapag-isip-isip. Ginawa naman ng babae ang payo ng asawa. Pagkalipas ng isang linggo ay lubusan na silang pinanawan ng pag-asa. Sa maikling panahon iyon, tumanda si Loisel ng 5 taon. Nagpahayag ang lalaki sa asawa na kailangang isipin nila kung papaano mo papalitan ang nawalang kwintas. Kinabukasan ng mag-asawa ay nagtungo sa tanggapan ng alaherong nakasulat sa pangalan ng direksyon sa loob ng kahon ng kwintas. Hinanap ng alahero ang kanyang talaan ang nasabi kwintas. Hindi ako ang nagbili ng kwintas na pinagtatanong ninyo. Wala po nanggaling sa akin kundi ang sisidlan lamang. Ang wika ng alaherong kay Madam Bloise. Pinuntahan ng mag-asawa ang lahat ng maghihiyas upang makakita ng katulad ng nawala na ang anyo ay buong pagsisikap na inalala samantalang kapwa sila nalulupaypay sa pagkabigo at paghihirap ng kalooban. Nakatagpo sila sa isang tindahan sa Palais Royal ng isang tuhog ng diamanting sa palagay niya may pagkakatulad sa hinahanap na kwintas. Napakahalagang Nagkakahalaga ito ng 40,000 prangko. So 40,000 ano, 40,000. So kanina 400 prangko lang ano yung kanilang ipon. So ganun kalaki yung kanilang hanapin pa. Pinakausapan ng mag-asawang may-ari ng tindahan na huwag muna ipagbili ang kwintas sa loob ng 3 araw. Pinakausapan din nila ang mga may-ari ng tindahan na kung sakaling bago magtapos ang buwan ng Pebrero ay makita nila ang nawawalang kwintas, matapos nilang bayaran ang bagong kwintas, ay bibili nitong muli ng may-ari ng tindahan sa halagang 34,000 prangko. May namanang 18,000 prangko si Madam Luisa sa namatay na ama. Hiniram niya ang kapupunan nito. Gayon din ang ginawa ng lalaki. Kung kani-kanino sila ng hiram, lumagda sa mga kasulatan, pinasok ang kahit na gipit na kasunduan, kumuha ng mga patubuan at pumatol sa lahat ng uri ng mga hot-hot. Nilagay niya ang buong buhay niya sa alanganing katayuan, nakipagsapalaran sa paglagda sa gayong hindi niya matiyak kung matutupad o hindi ang nilagdaan at ngayon nanggigipuspos siya dahil sa nanghihirap na maaari pa niyang sapilin nang nakaambag na pagdurusang ng pangitain ng bukas na puspos ng pagsasalat at pagkahirap sa kalooban.
Nang matipon niyang lahat ng halagang kinakailangan ay tinuro ni Madam Loisel sa tindahan ng kwintas at binagsak sa mesang bilangan ng may-ari ng tindahan ng mga hiyas ang 36,000 prangko. Malamig ang pagtanggap ni Madam Forrester kay Matilde na isauli niya ang kwintas. Nagsalita ito sa tuyot-tapinig. Isinauli mo sana agad ang kwintas, baka sakaling kinailangan ko ito. Hindi na binuksan ng kaibigan ng kahon ng kwintas. Naisip ni Matilde na kung sakaling mahalata ng kaibigan ng pagkakapalit ng kwintas, ano kaya ang akalain na sasabihin nito sa kanya? Hindi kaya isipin siya'y magnanakaw? Ngayon lubos na nauunawaan ng Matilde ang mamuhay sa gitna ng tunay na karalitaan. Nabigla man siya sa bagong papel na kailangan niyang gampanan, ay tinanggap niya ito ng buong tatag na ginampanan. Dahil dapat mabayaran ng napakalaki nilang pagkakautang, pinaalis nila pinaalis nila ang kanilang utusan, lumipat ng ibang tiraan, nagtiis sila ng pangungupahan sa isang maliit na silid na kaituktukan ng isang bahay paupahan. Naranasan ni Matilde ang mabibigat na gawain, ang pagkayamot ng ang nakayayamot na pangangasiwa sa kusina, paghuhugis ng mga pinggan, paglilinis ng mga kaldero at kawaling mamantika, paglalaban ng mga damit, mantel, silbilyeta at pamunas. Pinapanaog niya sa lansangan ang kanilang mga kaning baboy na sa tuwing umagay nagpapapanik, nagpapapanik siya ng tubig sa naggamit nila sa itaas. Suot niya ang pananamit ng pangkaraniwang babae. Siya nagtutungo sa tindahan ng prutas, delata at mga magkakarne. Nakasabit sa kanyang braso ang pagnan, nakikipagtawaran siya, nilalait at ipinaglalaban ang kakarampot niyang pamalengke. May pagkakautang silang binabayaran ng buwanan, may pinagkakautangan silang pinakikiusapan, humingi ng kaunti pang panahon sa pagbabayad. Pagsapit ng gabi, maaga pa'y inaayos na ni Madam ng Salantala ang tuusan ng sinumang nangangalakal na nangangailangan ng ganyang paglilingkod. At sa kalaliman ng gabi sa halagang 5 sentimos, isang pahina na ginagawa naman niya ng sali ng mga kakha. Tumagal ng 10 taon ang ganito nilang pamumuhay na mag-asawa. Sa wakas ay nabayaran din nila ang buong pagkakautang, kasama na ang mga tubo at kapatong-patong na tubo ng mga tubo. Mukhang matanda na ngayon si Madam Loisel. Isa na siyang tunay na babae na may maralit ang tahanan. Matipuno ang katawan, matigas ang mga laman, at magaspang ang mga kamay na namumula. Nakasabog ang kanyang buhok at patabingi ang kanyang saya. Matinis ang kanyang tinig. Nanlalamira ang sahig kung siya'y mag-isis. Paminsan-minsan, kung nakaalis na ang asawa patungong opisina, si Madam Loisel ay nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagbabalikan niya ang kunita ng napakasayang gabing iyon na malaon ang nakalipas. Ang kanyang kagandahang naging tampok sa sayawan at naging dahilan upang siya maging tampulan ng paghanga. Ano ang maaaring nangyari kung hindi nawala ang kwintas? Sino ang nakakaalam? Tunay na ang buhay ay kakatwa at nahiwaga. Sukat ang isang maliit na bagay upang tayo mapahamak at mapabuti. Isang araw ng linggo, samantalang si Matilde ay naglalakad sa Champs-Élysées. Nagliliwaliw naman siya pagkatapos ng isang linggong singkad ng mga gawain sa bahay, ay namataan niya ang isang babaeng may akay-akay na bata. Ang babae si Madame Forrester. Bata pa rin ang anyo, maganda pa rin tulad ng dati, taglay pa rin ang panghalina. Nakangiti siyang sinalubong kaibigan, binati. Magandang araw sa iyo, Jean. Labis na nagtaka si Madame Forrester. Hindi siya hindi siya nakilala nito at pinatakang ang paglagay ang palagay sa loob na pagbati sa kanya ng isang maralitang babae. Untol-untol na wika nito. Ngunit ginang, hindi ko po kayo nakikilala. Marahil ay nagkakamali kayo. Hindi ako si Matilde Loisel. Bulalas ang kaibigan. Oh, kaawa-awang Matilde. Kilaki ng pinagbago mo. Oo nga, mahabang panahon ang pinagtiis ko ng hirap mula ng huli nating pagkikita at labis na kalungkutan ng dinanas ko at ikaw ang dahilan ng lahat. Napamulagat si Madam Forrester. Dahil sa akin, paano nangyari yon? Naalala mo pa ba ang hiniram kong kwintas na diamante sinuot ko sa sayawan sa kagawaran? Oo. Ay ano, ano pa, naiwala ko ang kwintas na iyon. Anong ibig mong sabihin? Sinauli mo sa akin ang kwintas.
Sinauli ko sa iyo isang kwintas na katulad ng hiniram ko sa iyo. 10 taon kami nagbayad ng mga utang. Alam mo namang hindi madali katulad naming mahirap ang gayong bagay. Ngunit nakalipas na ang lahat ng iyon at ngayon ay galak na ako. Natigilan si Madam Forrester. Sabi mo'y bumili ka ng kwintas na diamante na ipinalit mo sa hiniram ko mo sa akin na naiwala mo. Oo, si Mactwid ay hindi mo pa pala pansin. Talagang kamukha iyon ang hiniram ko sa iyo. Ngumiti si Matilde ng may pagmamalaki, isang ngiting puspos ng walang malay katulad ng paggiti ng isang paslit. Nabagpag ng sa gayon na lamang kalooban ng kaibigan. O kahabag-habag kong Matilde, ang pinahiram kong kwento sa iyo ay imitasyon lamang, puwit lamang ng baso. Ang pinakamataas na maihahalaga roon, marahil ay 500 prangko. So, doon ang nagtatapos yung kwento, ang kwintas. So, sa huli nalaman niya na peki lamang pala yung kwintas na iyon. Okay. So ngayon tignan natin ah, yung pagsusuri na ginawa ko tungkol sa kwintas. Okay. So si Guy de Maupassant ay isang prinsesa sa manunulat na nakilala siya sa kanyang maikling kwento na The Necklace. So, ito na nga yung sali ng ang kwintas. Okay. Pinanganak noong ika-5 Agosto 1850 sa Mayupasan ay galing sa nakakaangat na pamilya. Siya ay nag-aral sa isang seminaryo noong siya ay 13 taong gulang at nag-aral ng law sa Paris bago siya sumabak sa gera bilang isang sundalo. So nakapagpalimbag siya ng mahigit 300 mga kwento at 6 na libro. Okay, bago siya namatay noong 43 taong gulang pa lang dahil sa isang sakit. So, si Kay Di Mayo Pasante, isa sa mga classic story teller o story writer siya o writer sa Paris. Ano. Okay. So, isa sa kanyang pinakatanyag na akda ay yung ang Quintas o the necklace na halos isinali na sa iba't ibang mga wika. Okay. So, ito yung halimbawa ng Potawki. So, ito naman yung Dokar. Parang ano siya, no, kalesa sa atin. Okay. So, tignan natin yung ilang pagsusuri. So, dapat daw ba magtrabaho ng isang babae? So, kinakailangan siya ay nasa bahay lamang. So, pagdebatihan nga dito, so isipin mo, so, dapat ba itong magtrabaho o dapat ay nasa bahay lamang? Pero alam mo ba noong ika-19 na siglo, ang mga babae sa lipunong Pranses na nakabilang sa gitnang uri at nakakaangat na uri ng tao sa lipunan na hindi nagtatrabaho at inaalagaan lamang ang kanilang asawa. So, lubos nilang pinahalagahan ng mga bagay na nagpapatingkad ng kanilang katayuan sa lipunan. So, halimbawa na nga lang yung pangarap ni Madam Loisel na isa sa maging makatataas na uri ng babae. So, parang ang lagi nilang inaabangan ay mga kasiyahan, mga party para maipakita na magarbo sila o magarbo yung pamumuhay nila. So patunay nila dito ay nanghingi ng salapi si Madam Matilda sa kanyang asawa upang ipambili ng bagong damit para sa pagdalo sa pagtitipon. So pansinin natin na kailangan parang pinapahalaga ng babae noon yung mga ganitong pagtitipon at pansinin ninyo nasa lalaki pa rin yung pera. Okay? So nakatutulong ba ang mga material na bagay upang maparamdam ng babae na siya ay espesyal? So, nakakaapekto ba ang katayuan sa buhay ng babae upang ng tao ang kanyang persepsyon ng isang babaeng maganda? So, halimbawa, para ba makita natin na maganda isang babae, kailangan ba mataas din yung uri ng kanyang pamumuhay? So, makikita ang kagandahan ng babae, ang kagandahan ay nababase din sa katayuan sa buhay. So, makikita natin kahit sobrang ganda ng si Madam Loy, sa halimbawa kahit maganda siya, pero hindi naman siya nabihisan, hindi siya naayusan, so parang nangyayari ay hindi na papatinggan yung ganda niya, so hindi na i-etsapwera din siya, okay. Dahil naging kaakit-akit ng gabi ng pagtitipon si Batilde, maraming lalaki ang nahalina sa kanya at isinayaw siya. So, pagiging mapaghangad, malaki ang naging sundarin ni Matilde dahil sa kanyang paghahangad na mayangat ang sarili. Nais niyang maging mayaman, kaya pinilit niyang maging astang mayaman. Hanggang sa ito ang naglugmok sa kanya sa kahirapan. So, nakita naman natin yun sa buong kwento. So, para kay Matilde daw, ang kwintas ay sumisimbolo sa katayuan sa lipunan. Nang ito ay suot niya, parang magic, ano,
Pinakita niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakamagandang babae sa silid ng pagtitipon at naramdaman niya na siya isang babaeng mula sa mataas na antas ng lipunan. So parang nung sudot niya yung kwintas, magical o nagkaroon ng magic, naging parang siya yung pinakamagandang babae dun sa buong hall na yon. Okay. Pero sa kabalintunaan, ito yung simbolo ng kanyang pagbagsak na nagdulot sa kanyang pagkakautang. So parang sumimbolo din yung kwintas sa kanya dahil peke lang pala yung kwintas. So peke lang din yung kanyang pagiging magarbo o mataas sa buhay sa lipunan. Bagamat pinapakita naman sa umpisa kung gaano yung pinagdadaanan niya o hindi naman siya ganun kayaman. No? Okay. So pinatutunayan ng kwintas na ang kayamanan ay hindi kailangan na mapapantayan ang kaligayahan. So, ito yung mga pwede nating mapulot doon sa akta habang maikli ang kumot ay matuto tayong mamaluktot. So, habang hindi pa karangyaan, magtiis muna. Then, saka ma-enjoyin kapag ikaw ay mayaman na talaga. So, magyakapin isang punong malapad. So, kung hindi kaya talaga, kung hindi kaya kagarbuhan, doon lang sa sapat. So, parang huwag kang magkangad ng sobrang laki na hindi mo naman pala kaya. Sabihin, halimbawa, si Matilda naghangad siya na maging magarbo, maging mayaman, kahit isang gabi lang, pero sa totoo lang ay hindi naman talaga ganun yung katayuan sa buhay. So sana ay masagutin nyo yung ating performance task gamit yung kwento na ito. So, doon na nagtatapos yung pagtalakay natin sa ang kwintas ni Kaido Mayupasan. So, yun lamang at magandang araw muli sa inyo.